draft ni Ronjay Barrientos sa PBA, specifically sa Barangay Ginebra, mapapaisip ka kagad na may chance na makabalik muli si RJ sa Gilas Pilipinas. 2022 pa nang huling nakapaglaro sa national team si RJ Barrientos. Sa World Cup qualifiers yun at Asia Cup. Ang tagal na. At sa nagdaang mga taon, vocal din naman si RJ na gusto niya sanang bumalik sa Gilas Pilipinas. Pero yun nga lang, for some reason na hindi pa ito nasusundan. Sa mga fans, isa rin siya sa mga wini-wish na makabalik sa team, di ba? Lalo wala talagang natural na point guard sa Gilas. Although may pagka-points guard itong si RJ, still may vision siya at great na ball handling ng isang PG. Tsaka kailangan din ng team yung dagdag na killer na bukod kay JB. Matinik na scorer tong si RJ at malaki ang tiwala sa laro niya. Ang taas ng confidence na kaya niyang lusutan at tirahan ng kahit na sino. Even nung kontra Serbia nga, siya yung tumira ng panlamang natin. 3 minutes na lang ang natitira sa fourth. Ganitong tipo ng player yung pwede mong takbuhan para mag-create ng tira kapag hindi gumana yung set na play at paubos na ang shot clock. Didiskarte, either gagawa ng tira para sa kanya o sa kanyang teammates. Kahit 5'10", 5'11 lang tong si RJ, alam mong magiging effective pa rin siya sa Gilas eh. Subok na ito. Si Jason Castro, ganyan lang din naman halos ang height nito pero kita naman na naging effect niya sa national team. Ganon din si Mighty Mouse Jimmy Alapag, hindi nalalayo ang height pero tinapos ni Coach Jim ang kanyang Gilas career ng isa sa greatest players ever ng national team. So iba ang laro na ito ni RJ. Yes, meron siya ng unlimited range ni Coach Jim pero yung leadership ay yet pa makikita kung madadevelop ba sa laro niya. Pero nonetheless, great na prospect ito. 24 years old lang, fit at may chemistry din sa mga key players natin like sila Kai Soto at mukhang always din siyang magiging available para sa national team. Dahil tapos na nga ang overseas era nito at nagpa-draft na sa PBA. At hindi lang basta sa isang PBA team, sa koponan pa na nandoon ang Gilas Pilipinas head coach na si Coach Tim Cone. Multiple Ginebra players ang dinala neto sa Gilas core, diba? Na binuo niya for the next 4 years. Sina Scotty, Malonzo, Japeth at Brownlee. Kaya naman if magamay na nga ang triangle neto ni Barrientos, sa halos araw-araw nilang ensayo sa Ginebra, baka soon maaari na rin siyang subukan sa national team. Sinabi rin ni Coach Tim Cone hindi man sa ngayon pero may possibility dahil mag-ensayo nga si RJ sa Gins gamit ang sistema na ginagamit din nila sa Gilas Pilipinas, ang triangle system. Kaya panahon na lang siguro ang magsasabi kung kailan talaga makababalik sa national team itong si RJ. Wala pang sigurado, lalo't sa mga susunod na ganap ng Gilas, much healthier na ang team dahil malamang naka-recover na ng mga injured nating players. At saka for sure, hindi rin naman ibabypass ni Coach Tim yung backcourt na binuo niya with Ramos, Thompson, Perez at Newsome. Kaya mukhang makakapasok lang talaga si RJ kapag may na-injured na player na wag naman sana or kung i-expand pa ang Gilas pool. Pero madedefeat na kasi nun yung purpose ng pagkakaroon ng konting players at intact na roster. Magtatanggal-tanggal na naman. Pero kahit pa paano, diba, hindi man maipasok kagad, meron na tayong quality guard na reserba. Totoo, sa ngayon wala akong maisip na papalitan niya kapag healthy yung apat. Si Ramos, tall guard na big support sa opensa. Si Newsome, best two-way player natin. Si Perez, instant offense na may depensa rin. Then si Scotty naman, veteranong facilitator sa sistema ni Coach Tim. Ang hirap, diba, dahil ang lalaking part ng apat na yan sa Gilas team na binuo nila. Iba rin ang nadadala na ito ni RJ kumpara sa apat. Naalala ko siya gawa ng last video natin about kay Yuki Kawamura. Same na hindi katangkaran, below 6 feet na point guard pero lethal sa scoring at okay pumasa. Pero same din sila ng flaws sa court na may pagka-liability sa depensa dahil sa build nila. Lalo sa panahon ngayon, naglalakihan na miskin mga point guards ng ibang mga bansa. Tapos ganun din sa shot selections nila pareho. Kung di nyo alam, parehong below 42% ang shooting nila sa field sa last 2 seasons sa pros. Around ganyan din sa mga stint nila sa FIBA. Mas mataas ang volume ng tira ni Yuki pero you got the point na below average ang field goal percentage nila. Yon, may good and bad talaga sa laro nila bilang below 6 feet na point guard at matakaw rin sa tira. Pero still, diba, kita naman kung paano nagtathrive ngayon si Kawamura sa Japan team. Ina-embrace nila yung downside sa laro niya dahil mas malaki naman ang positibong nadadala nito sa koponan. Ngayon siya na ang main point guard nila sa Olympics at naging second best scorer pa at number 1 sa assist kontra France, Germany at Brazil. Hindi man kasing level ni Yuki pero may pagkakahawig ang playstyle dito ni RJ, diba? Confident na scorer, shooter at great na passer. Pareho ring small but terrible. At 24 years old, masuhusay lamang din ito. Kaya ayos na ayos pa rin sa Gilas Pilipinas na may naka-standby lang na isang RJ Barrientos na napakadali ng hugutin lalo't sa PBA na maglalaro. At ang mas maganda pa, under ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone.